To mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na ngayon pong lingkod. So today is December 21, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Mitsukoshi Mall dyan yan sa may 36th Street 8th Avenue, BGC po yan. Okay. Okay, so may tumatawag na scammer. At dadalhin po natin yan sa may BGC to at dadalhin natin sa Grass Residences. Doon yan sa Nueva Vizcaya Street, Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City. Okay po. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Pero guys, Undersecretary Maria Catalina Cabral, nakatulog sa balita na yan si Bea Biglak ng GMA Integrated News. Bea? Alam tama ka, nagsagawa nga ng reconstruction of the crime scene yung pulis na kabilang na dyan, CIDT, Soko at Regional Forensic Unit. Sa bahagyan ng Pangil sa Suwadengket, kung saan nahulog umalaw si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kinwento rin na nagpapatuloy ang pulis ng umaga na doon sa Delivery kung paanatutan si Cabral at ang driver nito. Kung una nilang iparada yung sasakyan nila sa may bangin habang nakaupo si Cabral sa Sophie Tire. Bumaba rin ang mga pulis sa bangin para magpagsuha ng mas malinaw na ideya kung paano talaga nangyari ang tragedya. Matapos ang reconstruction ng crime scene, nagtumagal na kami mismo doon ng 3 oras, nagpulong sila para talakayin ang ginawang pagsusuri pero hindi pa nila binigay ang sulisan ng resulta. Yan nga rin ang clarito sa pag-isusi para sa GMA Integrated News. Nagsulat, kaya pinang para sa supervisor. Continue straight in first traffic light. Then in 100 meters, turn right. Ako, 4 na araw na lamang po, 4 days to go. At kasabay niyan, ako, habulin na natin, napati natin ang ating mga matugid na mga nakalusot sa oras na ito. Sina Anjor Aquinoon, si Nelson Malinaw, si Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Christopher Pomos, si Elizabeth Pomos, sa mga pagkakit sa magandang hapon, si Epifania Bautista, dapat ituloy na tumututok po sa atin si Nanay Angelina Pamon, nanonood daw mula sa Denmark, si Jeff Impito na bumabagi sa naman mula sa Lamona, at kay na rin itong si Alex Muhammad na magdiriwang ng hingga 20 kaarawan itong sino, si babati po ako.
Alex Muhammad ha. At doon pa ho doon sa iba pa natin ng mga ayun, ako, mga nagka-birthday pala ngayong araw na to. Itong si Roderick Pio Pinto, si Odek. Nakakalookan eh, happy birthday sa'yo. Kita rin itong si Kuya James Sudya. Happy birthday. Sana nga marami pang kaarawan ang maraming salamat po sa patuloy na pagtutulong sa komentaryo ng video no TKO kasama Alan Catusa magkaliligan magkasama-sama ho tayo sa susunod na linggo samantala at kabayanin nila po ang 24 oras weekend. Sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan, tutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang matatagin sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Naiwang din tayo ang kapamilya. CBS News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at nag-iikot sa inyo saan man sa mundo. Sa mga nagbabagang balita, sandaang pamilya sa Malabon na sunugan ilang araw bago ang Pasko. Pagawangan at bodega ng Shoe Drink sa Caloocan City nalumpok rin. Sa patay sinasugatan matapos araruin ng truck ang ilang sasakyan sa Tayabas, Quezon. Mga baboy tumilapon matapos madisgrasya ang sinasakyang truck sa Palangiga, Eastern Samar. Ipagkupit, ama ng nawawalang driver seat, nagsalita na, pinabulangan may problema sa pera ang kanyang anak. Gabi si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Sandral, nasa punerarya na sa Quezon City. Ngunit siya, walang makitang foul play sa pagkamatay ng dating opisyal. Mga pasaherong uuwi ngayong Pasko, sinalipong ng mahabang pila sa Batangas Port. Ilang vector, umari pa na sa pananamantala. At mga pwedeng pangregalo sa mga nagtitiis ngayong Pasko. Alamin. Kapamilya, umpisahan natin ang balitaan sa back-to-back na insidente ng sunog. Natupok ang pagawaan at bodega ng isang juice drink sa Caloocan City. Samantala, mahigit 100 pamilya naman ang nawala ng tirangan sa malaking sunog na sumiklab sa Malabon City ilang araw bago magpasko. Nagpapatrol, Alison Ko. Hindi maganda ugaga sa pagligtas ng buhay at kabuhayan ang mga nakatira sa nasusunog na residential area sa Barangay Concepcion, Malabon City, Sabado ng gabi. Itinaasad itong alarma ang sunog kung saan nagligtas ng truck ng bumbero ang kailangan umiskunde. Tumulong na din sa pag-apula ang mga residente. Ang sunog nagsimula sa gitna, made up of light materials. Tapos, kung mapapansin ninyo,
may pattern siya na kailangan pa namin butasin para makapag-penetrate kami sa loob. Madaling araw na naabula ang sunog. Maliban sa lalaking sinilyo matapos ng kasama ng nagnanakaw, walang ibang nasaktan ng sunog na tumubok sa 100 bahay. Mahigit 100 pamilya o 600 residente ang posibleng magpasko sa evacuation center. Limang araw na lang po. Kagaya niyan, yung mga pamaskol ng mga anak ko, yung nasunugang anang bahay. Masakit talaga po. Yung personal na kailangan ko ngayon, tulad ng mga pagkain, syempre, yung mga personal, gamit. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na nasa 300,000 piso ang pinsala. Sa barangay 95 Caloocan, nagsulang mula sa bulkan ang usok ng malaking sunog sa pagawaan at bodega ng juice. Linggo ng madaling araw ng sumiklab ang sunog na inapula ng mahigit 20 truck ng bumbero, halos 5 oras tumagal ang sunog dahil maraming plastic at mga kemikal sa loob ng gusali. Dahil araw ng linggo, walang pasok at caretaker lang ang naiwan sa loob ng pabrika ng magkasunod. Ayon naman sa DSC, nakalikas agad ang caretaker, kaya walang nasugatan. Ayon din sa artista, nag-Christmas party pa ang mga empleyado rito kagabi, pero inaalam pa ng otoridad ang totoong sanhi ng sunog, pati ang halaga ng pinsala nito. Anuson ko, ABS-CBN News. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang 5 iba pa matapos ng trailer truck ang 2 sasakyan sa barangay Kamaysa, Tayabas City, Sabado ng gabi. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng truck nang mawala ng preno at sumalpok sa kotse at pickup na nakaparada sa kalsada. Nahulog ang backhoe na dala ng trailer truck. Sa kasamaang palad na isip sa ilalim ng mga sasakyan ang driver ng kotse. Naitubos pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Dinala rin sa pagamutan ang mga sugatan. Samantala, patay ang 14 na baboy na ibabiyahe sana patungo Baka sa makakamerahan pa tayo kung kakaliwa tayo doon. Punta. Nawalang Dito na lang. umano ng control sa Manila ang driver ng truck dahil maulan at madula sa kalsada sa bahagi ng barangay San Miguel, Balangiga, Eastern Samar. Bumaliktad ang truck at tumilapon ang mga sakay na baboy. Sugatan din ang driver at 2 pahinante. Agad namang ipinalibing ng Municipal Agriculture Office ang 14 na namatay na baboy. Dumating na sa Quezon City ang dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Bagamat sinabi na ng otoridad na wala silang nakitang foul play, patuloy pa rin ang investigasyon sa kanyang pagkamatay. Nagpapatrol, Jeff Capara. Alas 11:30 Sabado ng gabi, biniyahe pa Maynila ang labi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mula Baguio City, pasado alas 3 linggo ng madaling araw, dumating ito sa punerarya sa Quezon City. Sa resulta ng medical legal examination, blunt traumatic injury sa ulo, katawan, left upper and lower extremities ang cause of death ni Cabral dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Bagamat wala namang nakikitang foul play, patuloy pa rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police sa kanyang pagkamatay. Alas 8 naman Sabado ng gabi, hinalubog ng mga tauhan ng NBI Cordillera Administrative Region ang mga hotel room na tinuluyan ni Cabral at driver na si Ricardo Hernandez sa Baguio City sa bisa ng search warrant. Ayon sa otoridad, layo nilang mahanap at ma-secure ang mga gamit na may evidentiary value na makatutulong para mas luminaw ang timeline at mga pangyayari bago ang insidente. Nakita sa loob ng kwarto ang bag, damit, ilang dokumento at iba pang mga personal na gamit ni Cabral. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang NBI car dahil ipapasa umano nila ang report sa National Headquarters. Ngayong linggo ng hapon, nagsagawa rin ng reenactment ang Soco at Benguet PNP sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 4 to Benguet bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Sabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, maingat nilang isinasagawa ang investigasyon lalo't may national interest ang insidente dahil sa mga alegasyon ng pagkakasangkot ni Cabral sa multi-billion peso flood control issue. Ito rin aniyang dahilan kaya sumailalim sa interwasyon ang driver ni Cabral para mabigyang linaw ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Cabral. Patuloy din aniyang nakikipag-ugnayan ng PNP sa Independent Commission for Infrastructure at sa iba pang kinauukulang ahensya
para sa mga ebidensyang kailangang ingatan kaugnay ng investigasyon sa flood control mess. Para maiwasan ang lapses o mga pagkukulang na humantong sa pagkasibak sa pwesto ng isang opisyal ng pulisya sa Tuba, inuutos ng PNP ang mas maigpit na internal supervision sa mga lokal na unit ng pulisya na humahawak sa kaso ni Cabral. Muli ring umapila ang PNP sa publikong iwasan ang mga espekulasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Jeff Cabaras, ABS-CBN News. Patok ngayon ang mga bazaar at sangge para sa mga hahabol na makabili ng pang-aginaldo na matinis pero makabuluhan ngayong Pasko. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Isang piso ang budget yan para sa 2 set ng gamit na isinusuot ng kanyang anak sa mga Christmas party. Kaya sa mga sangge sa Pasig Mega Market siya nagpunta para makatipid. Kasi girly type siya, so usually dress or mga skirt, ganun. Mas mura po siya and then mas maraming options. Mabenta rito ang mga damit pambata na sa 350 to 380 pesos depende sa tela. Meron din pang adob, gaya nitong dress na 130 pesos, sando na 120 at blouse na 2 for 170 pesos. May mga shorts rin na 50 pataas at may 150 pesos na crop top overall. In demand din ang knitted blouse ng 250 pataas, bangkok dress ng 350 to 450 at local dress na 200 pesos pataas. May mga pantalon din at slippers na 100 to 300 pesos. At lahat ng yan, pwede pang tumawan. Pinaka-1 peso lang o tanggi, hindi ako sumusuko na palaki. Pero reasonable lang ang ating ginagawa sa dagdag value. Mas malaki matitipid ko kaya sa tol. Marami rin na naghahabol makabili ng pangregalo sa isang malaking bazaar sa Pasay City. May mga sapatos, accessories, stock toys, pagkain at may pang-arts and crafts din. Dito naghanap ng pangregalong laruan si Mary Joyce para sa pamangkin. Pero hindi niya nakalimutan ilhan ng regalo ang mga janitor sa kanyang opisina. Nakita ko naman yung dedication nila sa work, yung mga extra effort na akala nila di namin nananotin. So, nanotin naman namin. Lumayo pa galing Maganga si Nashida at asawa niya para bumili ng educational toys at iba pa para sa mga inaanak. May discount din sila sa mga mahihilig gaya nila. Nag-aalat talaga ng budget for this. So, kung ano lang yung naalat na budget for this World Bazaar, yun lang yung igagastos. As early as August, namimili na ako every payday. So, pagdating ngayong December, pati na lang. Pero ang mahalaga, huwag natin kalimutan na ang pagmamahal sa kapwa ay sinusubat sa presyo ng regalo sa tatanda. Pero pagkuhan, Ama ng nawawalang bride to be, itinangging na mong problema ang anak sa kanyang pagpapagamot. At ilang pasahero sa PITX nakipagsapalarang makasakay sa mga punuang bus para makapagpaskot bagong taon sa kanilang probinsya. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawa mo kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng flema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Bitag-bitag well, meron kayo pa Flemex 40. Ito, dapat ka ng flema. Sige lang po, maluwag ang pagkina sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pang-Flemex o drugstore na malapit sa inyo. Wow, we're months na. Ang bilis ng panahon, parang lahat rush. Oo, hindi. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang maglaro ng bigong lang. Hindi, dapat balanse din. Gusto dapat maka-apekto o umalis sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. With the game responsibility, tuloy lang ang saya. Visit www.agor.ph/regulatory. Even bond at agor.ph. Responsible gaming at agor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling is the addictive. Know when to stop. Energy!
ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balikaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Licornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Tele Radio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na gadaubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ubo ng anak, nakababahala, pakaklema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambato mo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ng flema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Francia Malpo, the good neck for Flemex. Ang batang lagundi, Flemex! Agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang lagundi, Flemex! Business season para mag-ipon. Ito ang ilang paraan para maging mas merry ang bulsa ngayong Pasko. Gumawa ng budget para sa handa at mga regalong bibilhin at huwag lalampas sa budget sa paggastos. Maagang pamili, iwasan ang last-minute shopping dahil maaaring mas mapamahal sa gastusin. Kung may mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit, pwede na itong ibenta sa tiyakin o online para makabawas ang alat at makaipon rin. Pwede rin maging pasta ang tema ng handaan para bawas pagod at tipid pa. Maging creative, gumawa ng sariling Christmas decor o mag-recycle. Mas importante isang buhay ang iwan. At may pag-ipon at extra budget. Maligayang pasuko at masaganang bagong taon. Mula sa DCMM Radio Patrol sa Istreta, ang DCMM Radio. Mula hanggang patuloy tayo magbabalikan at magbibigay para sa bawat mamamayang Pilipino. Ang DCMM Radio Patrol sa Istreta sa pagkakita ng Istreta. Mahalagang magsimba ng magkakasama para magpasalamat sa lahat ng biyaya at tagumpay na ating naranasan sa nagdaang taon. Anyways, maligayang Pasko at matagal bagong taon mula sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Tele Radio. TV Patrol sa DCMM. Ladies' Choice. Inabulanganan ng ama ng nawawalang bridesmaid na si Shera De Juan na dumaranas ng financial distress ang anak mula sa karamdaman niya. Nanawagan isa sa mga netizen na maging sensitibo at huwag basta manghusga at magpakalat ng fake news. Exclusive nagpapatrol, Liza Aquino. Itong darating na birthday ko po sa December 25, sana regalo ko na lang sa amin na magkita pa tayo. Ito ang tanging Christmas at birthday wish din ni Tatay Jose de Juan. 11 araw nang nawawalang anak na bibili sana ng kanyang wedding shoe para sa kanyang kasal noong December 14. Lumabas sa digital forensic o pagsiyasat sa cellphone ni Shera na posibleng may financial at emotional distress ang bridesmaid. Base sa kanyang chat history, bilang problemado umano siya sa gastusin sa pagpapagamot ng ama at sa gastos sa kasal. Pero ayon kay Jose, Sa gastusin namin, kumbaga yung paggamot, walang problema doon. bayan mo, ano po yun, sir? Yung libre na po yun. Nalilibre po yun. Kaya kung talaga sa financial mo, wala po talaga. Base sa naging pag-uusap nila mag-ama,
Huwag kang mag-alala kasi sa totoo lang, itong gasolinahin sa kasal, ano ito, tapos na, wala na kayong problema dito. Mayroon na nga kaming nakatabi na para sa pagkatapos kami kasal, magpapatayo pa rin nila ang bahay. Pakiusap lang si Mang Jose sa netizens, maging sensitibo sa komento. Bilang pamilya na nagkakaproblema kami ngayon, para masakit din sa amin kasi yung mga sinasabi nyo, walang katotohanan yun kasi hindi ninyo alam yung pangyayari katulad nung yung mapapangasawa ng anak ko na parang nagiging suspect na siya. Hindi po yung totoo. Umaapila ang pamilya at tiyak ni Shera sa mga may mahalagang impormasyon na makatutulong sa pagtuntun ni Shera. Ang sinabi po nila ngayon na update is huling namataan daw po si Shera po or naibaba po na isang bus company sa Mia Road po, malapit po sa East Avenue. So sa mga if may nakakita po sa kanya mga during ng December 10, 1:30 onwards or any motorista po na napadaan sa lugar po, o baka may dashcam po kayo na pwede po namin gamitin po para makapag-proceed po kami ng backtracking po galing sa mga kapulisan natin. And yun po, tulungan nyo na po kami mahanap po yung mahal namin sa buhay po. Una nang nag-alok ng 150,000 pesos na pabuya ang pamilya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa nawawalang Brent Ruby. Liza Aquino, ABS-CBN News. Naubusan na ng tiket ang ilang pasahero sa Batangas Port sa pagbuhos ng mga nag-uuwian para makapagpasko sa mga probinsya. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan papasok ng pier. Live mula Batangas Port, nagpapatuloy si Benny Dati Jimenez. Bakit marami ang hindi agad makasakay? Simula pa kahapon ay talagang dagsana mga pasahero dito sa Batangas Port at yung maghapon ay talagang siksikan dito sa loob ng Batangas Port. At nakikita nyo sa alikura kung saan nakaupo yung mga pasahero ay isang bahagi pa lamang ng pila. Pagka nandyan ay doon na upungan sa iyo ang talagang siksikan ng mga pasahero. Hindi agad sila makisakay dahil sa dami nila at hindi naman pwedeng mag-overloading sa mga barko. Mahabang pila ng mga sasakyan papasok at panibagong pila naman sa loob ng Batangas Port. Yan ang pinubuo ng mga pasahero ngayong Christmas rush. Ang iba, madaling araw pa nakaabang sa pier. Pagdating namin ng alas 5:30, sobrang haba ng pila. Minsan mabilis yung pila, minsan hindi, mabagal. Wala pong kasiguraduhan kung kailan ang sakay. May mga fixer din umanong nagsasamantala at naniningil ng 2,000 para mabilis makapasok sa loob ng pier. Kapag may nakamotor, nakapasok kayo sa loob, tapos kayo ang bahala po daw ng ticket sa loob. May naka-deploy doon na nagdagdag ng gwardya at nagdagdag ng port police visibility sa loob sa access road at may mga recording na tayo na paalala na wag makikipag-transact sa mga fixer. Sa loob ng Passport Terminal Building, signigan din sa napakahabang pila sa mga ticket booth. Pero paano naman ang makapili ng ticket sa mga biyaheng Mindoro at Katipunan? Ang wala sa ayo, wala pang kain, wala pang tulog. Minsan nga parang ayoko mag-uwi ng Pasko. Kasi gawa ng ganun sa kahaba. Magagawa. Ang pamilya natin nasa probinsya. Dismayado naman si Diyos na pauwi mo Johan Romblon dahil naubusan siya ng ticket kahit maaga siya sa pantalan. Ang bukas pa yung ticket natin, bali yung transit ko. So, anong gagawin nyo ngayon? Mag-aantay po. Eh, tumitingin pa dito eh. So, wala akong magagawa. Ayon sa PTA Batangas, hanggang kaninang tanghali, paabot na sa 70,000 ang mga pasahero. Ngayon, mas dumami, maybe because declare na rin ang holiday yung 29 at January 2. So baka itong mga kasamahan natin, inilip na yung 22, 23 at 26. Kapag kasi wala pa yung barko, hindi pa nakakaalis yung nandito sa loob ng boarding area, hindi mo na sila pinibigyan ng nag-issue ng ticket si shipping line. So,
sa ngayon Sen ay walang magagawa itong mga pasahero na naririto kundi maghintay at magtiyaga sa mahabang pila para makabili ng kanilang mga ticket at maghintay ng oras ng biyahe ng kanilang mga barko. Pero ayon sa isang shipping line gaya ng Montenegro, yung biyahe Calapan naman nila ay tuloy-tuloy o kada oras ay may umaalis at dahil nga ilang araw na lamang ay Pasko na, inaasahang magdadami pa ang mga pasahero na magtutubo dito sa Batangas Port. Sen. So Dennis, doon sa mga magbabaka sakali, may chance pa ba silang makakuha ng ticket o lahat katulad na nung iyong in-interview na mukhang bukas o sa makalawa pa yung biyahe? Oo. Halimbawa yung biyahe po yung Blona, Montenegro Shipping Line, nag-cut off na sila kanina ng 4 p.m. dahil alas 5 ng hapon yung alis na kanilang barko pero napakahaba pa rin ang pila. So yung mga binentang ticket ngayong araw ay bukas na ng umaga sila o bukas ng hapon sila makakasakay pauwi ng Odyongan, Romblon. Ito naman biyaheng Calapan ay tuloy-tuloy ang pagbebenta ng ticket pero kailangan talaga nilang maghintay sa oras ng pag-alis ng barko. 24/7 naman ang biyahe dyan. So wala na sinusunod na oras. Basta may barko, biyahe Calapan, maiisakay na kaya lamang ay sinusunod pa rin yung limit ng bilang ng mga pasahero sa barko. Kaya may naiiwan at naiiwan pa rin. Okay. Mag-ingat na lang yung ating mga kababayan dyan. Maraming salamat, Dennis Datu. Walang patida ang dating ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange na naghahabol makauwi 4 na araw bago ang Pasko. Dahil mula sa PITX, nagpapatrol ng Cruzan. Desi, kung na ba kung pwede pang umabol yung mga chance passengers. Adrian, tama ka. Kung nakikita mo sa aking likuran ay walang patid yung pagdating ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Simula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito dahil nasa Christmas Exodus. At sa ating pagtatanong-tanong kanina, yung mga bus company, yung ilan sa kanila ay fully na. Pero ang paniniguro naman ng pamunuan ng PITX ay kaya pa nilang i-accommodate yung mga dadagsang pasahero simula ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw. As of 5 p.m. nga, ngayong hapon ay pumalo na sa 144,150 yung kahit na lang bilang ng mga pasahero dito sa PITX at inaasahang madadagdagan pa hanggang sa mga susunod na araw. Isa pala ng pumila para makauwi ng probinsya ang mga pasahero sa PITX ilang araw bago magpasko. Talagang tiis, pasensya at tiyaga. Yan ang baon-baon nila sa gitna ng pagpos ng mga biyahero. Hirap talaga sumakay. Sacrifice. Pero makauwi lang sa pamilya para makasama sa pamilya yung pagpasko. Isang taon, isang tuloy. Wala namang magagawa kung mag-isa. Hindi namin sila inaasahan kasi 21 pa lang naman eh. Okay lang tayo, basta makauwi. Nakabook na po kami ng ticket. So, mahalaga po, lalo may kasama po akong bata, mahalaga talaga na naka-plan na or naka-book ka dito umuwi. Kasi mahirap po ma-stranded. Ayon sa pamunuan ng PITX, December 23 ang inaasahang day para sa mga last minute na biyahe. So, talaga namang puspusan pa rin yung paghahandaan natin dito kasi ang inaasahan natin magmula December 19 hanggang January 5 hindi bababa sa 3 million passengers ang dadaan dito sa PITX. Siniguro rin ang PITX na magbibigay sila ng special permit sa mga additional o karagdagang bus sakali kailanganin pa ng mga bus company na magdagdag ng biyahe. Samantala, nagpaalala rin ang Philippine National Police sa mga biyahero na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit tulad ng matatalim na bagay, mga lighter, mga flammable materials, alak at mga ipinagbabawal na pamutok. Mula kahapon hanggang kaninang umaga, aabot sa 100 piraso na mga ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska ng PITX mula sa mga pasahero. At siguraduhin po natin na nakasecure yung ating mga gamit. Tingnan po natin. Hanggat maaari po, wag po tayo makikipag-usap na hindi naman po natin kakilala. Gaya nga po ng pinapaalala natin. Adrian, ngayon naman, update tayo sa mga kapamilya nating bibiyahe, pagluwas ng kanila mga probinsya mula rito sa Metro Manila. Unahin natin dyan sa bahagi ng South Luzon Expressway sa mga biyahe ng Bicol. May konting
aktibong pagbigat ng trapiko pagdating sa bahagi ng Skyway sa North Plaza, dito sa may bahagi ng Galaxy North-South. Pero pagdating sa bahagi ng Alabang, going to Santo Tomas, maluwag na po ang daloy ng trapiko. Samantala, sa biyahe naman, pa-norte at dadaan dyan sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX. Nakikita nyo sa inyong mga screen, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza, dyan sa may Valenzuela Interchange at Mindanao Toll Plaza. Mabilis din ang usap ng mga sasakyan sa mga oras na ito dyan sa bahagi ng Pintong May Kawayan, din sa bahagi ng Bukal Toll Plaza at San Fernando Interchange. Adrian, may ligtag ko lang, no, may maagang pamasok ang Metro Pacific Tollways Corporation sa mga motorista dahil magkakaroon ng libre o walang bayad ang toll pagdating ng December 24 alas 10 ng gabi hanggang December 25 ng alas 6 ng umaga. At mauulit ulit yan pagdating ng December 21 alas 10 ng gabi at January 1, 2026 alas 6 ng umaga. Yung mga dadaan dyan sa bahagi ng NLEX, SETEX, NLEX Connector, Caltex at Gala. Ito yan. Maraming salamat, Leslie Susan. Susunod, DOJ hahabulin pa rin ang mga ari-arian ni Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At 33rd Southeast Asian Games, formal lang nagtapos sa Thailand sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Patrol sa DZFM. Ibalik ang diwa ng Pasko sa tahanan ng bawat Pilipino sa pag-alala sa mga tradisyong nagpaparamdam sa atin ng saya ng pagsasama, init ng pagmamahalan at gaya ng pagbibigayan. Pero Pasko, kung may extra budget, maaaring magkabot ng tulong sa mga nananalitangan. Pwede rin bumisita at makipagsalo-salo sa pamilya, lalo na sa mga nakakabanda, tulad ng aking mga lola, tita at tito, at iba pa. Mahalagang magsimba ng pagkakasama para magpasalamat sa lahat ng biyaya at tagumpay na ating naranasan sa nagsusunod. Merry Christmas! Maligayang Pasko at masaganang bagong taon mula sa DZFM Radio Patrol sa Isleta at DZFM Pepe Radio. Para mag-ipon, huwag na mag-iipon para mag-ipon ang sana yung Pasko. Gawa ng budget para sa handa at palagan. Huwag na lang magpapayos yung pagkakas. Maaari na rin iwasan ang taas ng shopping dahil maaari mas mapamahal sa gastusin. Kung may mga bagay sa bahay na hindi na ginagamit, hindi na ito ibenta sa kami o online para makabawas sa kalat at makaipon rin. Pwede rin maging pasta ang kema ng handaan para bawas pagod at limit pa. Maging creative, bawa ng dalawang Christmas decor o mag-recycle. Mas importante ito kung kaya ng iwasan at may bonus pag-ipon at extra budget. Maligayang patukbo at masaganang pagkakon mula sa DZFM Radio Patrol sa Isleta at DZFM Tara na! Patay na sa DZFM! Pagpagkwentuhan at sulitan sa aming listeners na sasakay sa iba't ibang team sa Metro Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo! Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DZFM Radio Patrol sa Istresa at DZFM Radio. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa DZFM. Sinimulaan ng panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa RMK sa DZFM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon gayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Juan Benny. Alas 2 ng hapon, at pag nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ang tulong. Siya happy. Alas 3 ng hapon, updated ka pa rin sa mga
Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Panahon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Alas 5, kasama si Rafael Ochoa. Ang mga tagaan alas 4:30. Masusunod ang alakay ng lakay ng ating bansa sa PH News. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Tulong ng biglang inyong araw, kasama nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Radio. Nanindigan ng Department of Justice na hahabulin pa rin ng gobyerno ang mga ari-arian ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Kathy Cabral. Bawit si Cabral sa kickback scheme sa DPWH at maaaring may hawak ng listahan ng mga components ng ilan sa questionable flood control projects. Natagpuan si Cabral sa bangin sa Benguet nitong Biyernes. Paliwanag ng DOJ hindi nabubura ng kamatayan ang criminal at civil liability ng isang tao. Kaya ito proseso pa rin na mahabol ang pera at mga ari-arian ni Cabral na mapatutunayang nakaw na yaman. We will continue to proceed with possible filing of civil forfeiture cases just to make sure that we're able to get hold of reserve assets which are under our name. Patuloy pa rin yung pagkakot ng pamalaan at kailangan na natin dumaan sa proseso ng katunayan ng mga ibang posibleng liability. Formal na natapos ang 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Simple lang ang closing ceremony na sinimulan sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay sa pumanaw na si Queen Mother Sirikit. Sinundan ito ng performances at audio-visual presentation ng highlights ng mga laro. Muli ring sumarada ang mga manlalarong Pinoy kung saan ang 5-time SEA Games gold medalist at Olympian na si Junior Marshall ang may bitbit ng bandila ng Pilipinas. Nagtapos sa Pilipinas sa ika-6 na pwesto na may 50 gold medals, 73 silver at 153 bronzes. Mga tricycle sa Tacurong City, Sultan Kudarat, pinilisan ng mga pamaskong patinaw sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. TV Patrol sa DZMM. Ano ba po inusabihan siya kung paano sa ating sipulang Tuwing umaga, kasap ang Manila Broadcasting AM mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Boy California sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio. Mahal ang kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagsalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news you can trust or the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news feed. At DZMM, bago sa Istreta at DZMM Tele Radio. Kapag alas 2 na, oras na magpagtulog ang kaagapay ng bawat pamilya kung pupunti sa banyan at hindi pa makapagpunta na dito po sa Denny. Action ngayon na! ating po papuntahan po o 20 po. Hello, narinig po ba yun?
pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Vini Cordero at Doc Neri. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Iskapa, DZMM Teleradyo. Huwag inasalahan para maging mas steady ang punta ngayong panahon. Walang budget para sa handa at masarap. At huwag dapat magkakaroon sa pagkakos. Makakapagpili. Huwag ka lang na. Sabi ko sa ibahan at mapapakagdagan kasi. Walang pabagay sa mga hindi na ginagamit. Sa isang dibenta sa sarili. Oo. Ang kabawa na lahat ang makasulit. Pwede rin maging para ang pera sa daan para bawat bata ay bibigta. Maging creative. Gawa ng sarili Christmas decor o mag-recycle. Mas importante isang buhay ang iwan ng Pasko. At may bonus pag-ipon at extra budget. Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon mula sa DZMM Radio Patrol sa Estresa at DZMM Radio. Ibalik ang iwan ng Pasko sa tahanan ng bawat Pilipino sa pag-alala sa mga tradisyong nagpaparamdam sa atin ng saya ng pagsasama, init ng pagmamahalan at ligaya ng pagbibigayan. Ngayong Pasko, kung may extra budget, maaaring mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Pwede rin bumisita at makipagsalo-salo sa pamilya, lalo na sa mga nakakatanda tulad ng ating mga lolo't lola, tita at tito, at iba pa. Mahalagang magsimba ng magkakasama para magpasalamat sa lahat ng biyaya at tagumpay na ating naranasan sa nagdaang taon. Merry Christmas! Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon mula sa DZMM Radio Patrol sa Estresa at DZMM Teleradyo. Naku, may kaliwas kanan ng mga Christmas party, pero kinakailangang aalalahanin pa rin ang ating kaligtasan sa kalsada. Alam natin masipag kalsada, kaya magbaon ng napakaraming pasensyahan eh. Bukod dito, ang paglipat-lipat sa linya ay lalong nagpapabagal sa daloy ng trafiko. Kaya planuhin mabuti ang biyahe at manunili sa inyong linya. Huwag rin magmamaneho kung nakainom o kaya hinaantok dahil madalas kong nakuha uwi sa aksidente. Panatilihin ang disiplina at respeto sa kapwa at mag-ingat sa kalsada. Ang Pasko ay manatiling masaya. Maligayang Pasko po at masaganang bagong taon. Nasa DZMM Radio Patrol sa Estresa at DZMM Teleradyo. Tara na! Masaya sa DZMM! Makipagkwentuhan at kulitan sa aming answers na nasakay sa iba't ibang link sa Metro at Mega Manila. Pagkat na namin ang pamasahin mo. Makakatanggap naman ang regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Estresa at DZMM Teleradyo. Kaya abang-abang na! Makasyaw na ang mga patay sa DZMM! Sama-sama tayong magpasalamat sa biyaya at saya ng Pasko dahil sa pagsikat ng ating tagapagligtas, ating Panginoong si Yesu Cristo. Tungkol sa isa sa bisperas ng Pasko ni Father Eric Lacandula, SVD, ngayong December 24 at 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estresa at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Bibili Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Sumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78 matapos sa pating sa puso Sabado ng ulan. Kinumpirma ito ng kanyang kapatido at House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ayon kay Puno, inaabangan sana nila ang pagbabalik ni Acop sa Kamara matapos sumailalim sa matagumpay ng kidney transplant noong November 28. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at binigyang bugay ng mga kasamaan sa Kamara si Acop, kabilang si House Speaker Faustino Bochiti III at dating Speaker Martin Romualdez.
bahagi ng Philippine Military Academy Auditing Class of 1970 si Apo at nagsilbing hepe ng Criminal Investigation Service ng Philippine National Police noong 1990 bago tumakbo bilang tinatawag ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Naging chairperson din ng Quad Committee sa Kamara si Apo na nag-imbestiga sa extrajudicial killing, illegal na droga at pogo. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa pamilya Apo. Palapit ng palapit na talaga ang Pasko. Nagninning ang Tacurong City sa Sultan Kudarat dahil sa napakaraming makukulay na pasilaw. Paano ba naman kasi hindi lang ang mga poste at mga gusali ang pinailawan, kundi maging ang kanilang ipinagmamalaking tricycle. Ayon sa organizer, bahagi ito ng taunang Christmas Ride Contest na sinimulan matapos ang COVID-19 pandemic. Nais ng city government na maipakita ang pagiging malikhain ng tricycle drivers ng lungsod at itampok ang kakaibang disenyo ng mga tricycle. Kaya naman, ang mga bisita at residente tuwang-tuwa tuwing namamasyal sa Tacurong City. Good idea, no? Oo, sana gawin din dito sa Metro Manila. Umpisahan natin yan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan Resident naman po kayo na po. Kapamilya, more days na lang. Pasko na. Yun o. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang may puhunan. Traffic dun eh. Kaya mo. Dito na tagbo ba? Dito po kayo? Dito po? Doon sa ano, doon sa lampas na lang ng Dito? Oo. Ah, sige. Resident po. Oh, doon yung tower to, di ba? Okay na po. Para hindi na ikot. Sige, salamat. Yung exit was diretso. Opo. Salamat po. God bless po. Bayad ka na lang. Okay. Opo, ingat po. God bless po. Sige po. Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Hmm.